Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 426. Ang katapusan ng kompetisyon. Ang biglaang pag-atake ni Xiaoyan sa arena ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Bukod dito, ang dating pag-atake ay natapos sa isang iglap lamang. Kaya naman, maraming tao sa viewing gallery ang nakikita lamang ng isang itim na anino na kumikislap sa loob ng arena. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng tatlong tunog na humihina, at sa wakas sina Bai Shan, Hu Jia, at Wu Hao ay nagsuka ng dugo at sapilitang napaatras bago bumagsak ng malakas sa mga bato. Pinanood ng mga manunood si Bai Shan at ang dalawang iba pa, na nakasandal sa mga batong pader, na walang saysay na nagpupumiglas habang nahihirapan silang bumangon, tahimik ang buong stadium. Maraming mga tingin, na halos mapurol, ang nakatitig sa matangkad, binata sa arena. Sa sandaling ito, nagkaroon ng lamig na lumabas mula sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang taong ito, na karaniwang may ngiti, ay talagang ang pinaka-nakakatakot. Sa viewing gallery, parehong natigilan sina Instructor Rowling at Xiaoyu. Matagal bago sila nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Kanina, ang paraan ni Bai Shan at ng dalawa pa ay malinaw na nagpapahiwatig na sila ay nasa isang talunang estado. Talagang hindi inaasahan na si Xiaoyan ay talagang nagbigay ng isa pang mabangis na karagdagang strike. Maraming tao, kabilang silang dalawa, ang naunawaan na ito ang paghihiganti ni Xiaoyan sa ngalan ni Zhon'er para sa sipal na iyon. Ang Deputy Headmaster, Hu Gan, at ang iba pa sa gitna ng platform ng organizer sa stadium ay natigilan din. Pagkaraan ng ilang sandali, pinagmasdan ni Hu Gan ang maputlang mukha na si Hu Jia, na may bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nakaramdam ng kaunting kirot ang kanyang puso. Sa wakas, gayunpaman, wala na siyang magawang buntong hininga. Sinabi niya kanina na hindi siya makikialam sa mga usapin sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Dahil wala pa siyang sinabi ng magkapit kamay si Hu Jia at ang dalawa pang dalawa upang salakayin si Zhon'er at Xiaoyan kanina, ngayon na ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas ng husto at natalo silang tatlo ng hayagan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tao, wala siyang dahilan para ibuka ang kanyang bibig para pagsabihan ang mga aksyon ni Xiaoyan. Si Hu Jia at ang dalawa pa ay ang kanilang sarili lamang ang dapat sisihin. Kaya naman, wala siyang ibang choice kundi ang bumuntong hininga at umiling. Hihihi. Itong Xiaoyan ay sapat na walang awa. Sa isang tabi, ang tingin ni Old Wu ay tumitig kay Xiaoyan sa arena, at hindi pinansin ang walang magawang ekspresyon ng Deputy Headmaster. Tumanggo siya at sumili ang pangit ng ngiti sa matigas niyang mukha sa unang pagkakataon. Deputy Headmaster, ito. Ito ba ay itinuturing na labag sa mga patakaran? Ang isang nasa katanghaliang gulang na hukom sa mga upuan ng mga hukom ay may mukha na puno ng mapait na ngiti habang tinitigan niya ang Deputy Headmaster at ang iba pa sa plataporma sa itaas habang siya ay maingat na nagtanong. Kung wala si Hu Jia sa arena, wala siyang dapat ikatakot. Sa kasamaang palad, kasama nila ang Little Witch na iyon. Bukod dito, siya ay binugbog sa gayong kahabag-habag na kalagayan. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon sa Jianan Academy, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong nang ahas na talunin si Hu Jia, nang walang awa, sa ganoong kalagayan. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang background kundi dahil din kay Hu Jia mismo ay isang napakagandang babae. Bagamat ang kanyang karakter ay hindi napigilan, na naging dahilan upang hindi siya maintindihan ng mga tao ngunit ang kanyang malaanghel na mukha at malademonyong figure ay nagresulta din sa medyo maraming tao sa akademya na nagkagusto sa kanya. Kapag lumalaban sa ganitong klaseng babae, maraming tao sa akademya ang susuko sa kanya, kahit na manalo sila. Napakadalang makakita ng taong tulad ni Xiaoyan, na hindi magpapakita ng anumang awa dahil sa anumang pag-aalinlangan. Ang kompetisyon sa pagkakataong ito ay orihinal na hindi itinuturing na ganap na patas. Sa makatuwid, si Xiaoyan ay hindi rin maituturing na lumabag sa mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, malinaw na nakita nating lahat ang kanyang lakas. Kinawian ng Deputy Headmaster ang kanyang kamay at bumuntong hininga. Agad niyang ibinaling ang tingin kay Hu Jia sa arena at sinabi sa kanyang puso. Babae,
Ituring mo ito bilang pagbili ng leksyon sa pagkakataong ito. Ang pagiging nasa ilalim ko ng proteksyon sa lahat ng mga taon na ito ay nagresulta sa lahat ng bagay ay masyadong maayos para sa iyo. Ang pagkakaroon ng Xiaoyan na kumatok sa iyo ay may ilang mga benepisyo para sa iyo. Napabuga ng mahabang hangin si Xiaoyan sa arena. Hindi niya pinansin ang mapurol na mga tingin ng buong stadium at ibinaling ang kanyang ulo upang bigyang daan ang kanyang tingin na salubungin ang naka-green na binibini na nasa ibabaw ng isang bato sa loob ng mga guho. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa malamig niyang mukha. Sa paggalaw ng kanyang katawan, si Xiaoyan ay naging isang itim na anino na lumitaw sa tabi ni Zun-Er. Iniabot niya ang kanyang kamay at pinunasan ang natitirang bakas ng dugo sa gilid ng bibig nito bago malumanay na nagtanong. Ayos ka lang ba? Hindi ito maaaring ituring na isang mababaw na sugat. Tumawa ng mahina si Zun-Er. Agad na damaloy ang kanyang mga mata sa katawan ni Xiaoyan habang nakataas ang kanyang mga labi at nakangiting sinabing. Talagang hindi inaasahan na si Xiaoyan Gege ay talagang aabant sa laban. Talagang nakakabigla. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tinapik niya ang ulo ni Zun-Er bago ibinato ang kanyang tingin sa mga upuan ng mga hurado. Nagtanong siya ng may malinaw na boses. Maaari ba akong magtanong kung ang huling round ng qualifying competition ay maaaring isaalang-alang na tapos na ngayon? Kung hindi, maaari kong ipagpatuloy ang pakikipaglaro sa kanilang tatlo. Oo, tapos na ang kompetisyon. Tapos na. Isang tao mula sa mga upuan ng mga hurado ang nagmamadaling tumayo at mabilis na sumagot nang marinig niya ang boses ni Xiaoyan. Ang antas ng kalupitan na ipinakita ni Xiaoyan kanina ay higit pa sa kanilang inaasahan. Kung hahayaan nila siyang magpatuloy sa ganito, kung makakaalis ng buhay sa kompetisyon si Baishan at ang dalawa pa ay maaaring magduda. Hindi ordinaryo ang background nilang tatlo. Kung may mangyari, maraming problema ang lalabas. Tapos na ang Inner Academy qualifying competition ngayong taon. Pagkatapos ng matinding laban, lumabas na ang top 5. Sila ay sina Xiaoyan, Xiao Zun-Er, Wu Hao, Hu Jia, at Baishan. Ang isang hukom, na mas matanda, ay tumayo mula sa mga upuan ng mga hurado, tumingin sa paligid ng stadium bago agad na nagpahayag sa malakas na boses. Nang tumunog ang kanyang boses, biglang umalangaw-ngaw ang napakalaking tagay mula sa buong stadium. Sa parang torrent na sound wave na ito, nanginig ang buong stadium habang naglalabas ito ng kaluskos. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao mula sa viewing gallery ay tumayo at pinagmasdan ang binata at binibini, na nakatayong mag-isa sa gitna ng mga guho. Ang mga mata ng mga taong iyon ay puno ng inggit at paggalang. Ginamit ni Xiaoyan ang kanyang sariling lakas para ipahayag sa lahat kung sino ang pinakamalakas na tao sa Jianan Academy sa pagkakataong ito. Kasabay nito, ipinaalam niya sa kanila na siya, si Xiaoyan, ay may karapatan na makasama ang isang napakahusay na babae, na pinapaboran ng langit, tulad ni Zun-Er. Ang lahat ng ito ay binuo sa kanyang lakas at kanyang mga kamao. Sa akademyang ito, kung saan pinarangalan ang lakas, ang pamamaraang ito lamang ang pinakanakakumbansi na pangangatwiran. Habang naririnig nila ang mga sigawan at hiyawan na umalangaw-ngaw sa buong stadium, sina Baishan, Hu Jia, at Wu Hao sa gitna ng mga guho, bawat isa ay isinandal ang kanilang mga likod sa pader ng bato. Ang bahagyang pagkibot ng kanilang mga mukha ay nagpapahiwatig ng matinding sakit na ipinapadala mula sa loob ng kanilang mga katawan. Ang naunang suntok na ibinigay ni Xiaoyan sa bawat isa sa kanila ay hindi nagpakita ng kahit katiting na awa. Sa kasalukuyan, ang tatlo sa kanila ay tuluyan nang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, malamang na ang mga pinsala sa kanila ay ganap na gumaling ng walang 7 o 8 araw na pahinga. Medyo hindi maayos ang kanilang minamadaling paghinga. Inangat ng tatlo ang kanilang mga ulo at ibinato ang kanilang tingin sa binata at binibini na nakatayo sa ibabaw ng mga guho. Ang mga pangunahing tauhan ng buong arena na ito ay sila na ngayon. Ang bastos na ito, napakalakas ng pag-atake niya. Hindi talaga siya lalaki. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Hu Jia ang kanyang pulang labi. Sa sandaling ito, ang kanyang orihinal na matatalino at tusong mga mag-aaral ay bahagyang nakikita ang mga hinaing at kahalumigmigan. Sa lahat ng mga taon na ito,
Ito ang unang pagkakataon na siya ay pinigilan ng isang lalaki. Isa pa, halos hindi na iba ang edad ng lalaking iyon sa kanya. Naging sanhi ito ng kanyang mapagmataas na puso na talagang nahihirapang tanggapin ang kahihinatnan. Xiaoyan, napakalakas mo, ngunit naniniwala ako na malalampasan kita. Hinawakan ni Wu Hao ang kanyang dibdib habang nagpapakawala siya ng ilang matinding ubo. Isang makinis na pamumula ang bumalot sa kanyang maputlang mukha. Napuno ng init ang kanyang mga mata. Ang pag-urong na natanggap niya kanina ay hindi lamang naging dahilan upang siya ay masiraan ng loob ngunit sa halip ay nagdulot ito ng fighting spirit sa loob niya dahil sa lakas ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng karakter, kung saan ang isang tao ay naging mas matapang habang siya ay natalo, ay karaniwang isang accelerator sa kanyang pagiging isang malakas na tao. Hindi katakataka na ibinunyag ni Elder ng akademya na kahit ang misteryosong punong guro ay nagsabi na kung bibigyan si Wu Hao ng 10 taon, tiyak na magiging napakalakas siyang tao hanggat hindi siya nawasak ng kanyang aura na pumapatay. Ang bagay na ito ay hindi itinuturing na tapos na. Ako, Bai Shan, ay tiyak na babayaran ka para sa kahihiyan ngayon ng 100 ulit. Xiaoyan, maghintay ka lang. Maya-maya, hahayaan kitang lumuhad sa aking paanan. Isang nakapipinsalang kislap ang sumilay sa malungkot na mga mata ni Bai Shan. Kinuyam niya ng mahigpit ang kamao. Sa sandaling ito, hindi man lang niya may galaw ang kanyang likod. Ang mabigat na hampas na iyon mula kay Xiaoyan kanina ay nakabali na ng ilang buto. Gayunpaman, kung ikukumpara sa sakit sa kanyang katawan, ang pagkabigo at ang dagok sa kanyang puso ay ang pinakanahihirapang tiisin ni Bai Shan. Sa loob ng 2 taon na ito, itinulak siya sa pagiging isang natatanging tao na may pinakamataas na profile sa loob ng Outer Academy sa pamamagitan ng hindi mabilang na bilang ng mga papuri. Ngayon, gayunpaman, ang pamagat na ito ng tinaguriang tao ng taon ay aktwal na pinaghiwa-hiwalay ng mga brutal na pag-atake ni Xiaoyan. Sa hinaharap, kapag binanggit ng mga tao ng Jianan Academy si Bai Shan, hindi sila mapupuno ng paggalang tulad ng ginawa nila noong tumangala sila sa kanya noong nakaraan. Ito ay dahil may isang taong nakatayo sa itaas ng kanyang ulo magpakailanman. Ang taong iyon ay ang pag-iral na kanilang iginagalang at tinitingala. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay walang alinlangan na mas mahirap para kay Bai Shan, na ang karakter ay pambihirang mayabang, natanggapin kaysa kung siya ay nawalan ng buhay. Kapag may nahulog pagkatapos ay mount ang Genius Shrine, na tinitingala ng mga tao, mararamdaman nila na para bang nagkaroon sila ng matinding pagkahulog. Maraming tao ang hindi nakayanan ang kawalang sigla o ang pagbaluktot sa puso ng isa mula sa ganitong uri ng pagkahulog. Halos ganoon din sa Xiaoyan noon. Ang kasalukuyang Bai Shan ay pareho din. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay natural na hindi nag-abala tungkol sa iba't ibang emosyon sa loob ng puso nilang tatlo. Ngayon lang niya nalaman na ngayong nakakuha na siya ng permit para makapasok sa Inner Academy, mas malapit na ang distansya sa pagitan niya at ng Fallen Heart Flame. Sinimulan pa niyang hulaan kung anong uri ng marahas at napakalaking pagbabago ang magaganap pagkatapos niyang makuha ang pangalawang uri ng Heavenly Flame. Minsang sinabi ni Yao Lao na para sa Flame Mantra ang paglunok ng isang uri ng apoy ay isang pundasyon lamang. Pagkatapos lamang na matagumpay na nilamon ang pangalawang uri ng Heavenly Flame at nagsanib ang dalawang magkaibang apoy ay magiging sanhi ito ng isang tao na sumailalim sa isang masusing pagbabago na parang ang isa ay isinilang na muli. Inaasahan ni Xiaoyan ang ganitong pakiramdam. Ito ay dahil mahina niyang nasasabi na pagkatapos na maipanganak muli sa pagkakataong ito, maaaring talagang hayaan siyang maging isang tunay na malakas na tao. Isang malakas na tao na may kakayahang maghayganti at protektahan ang kanyang sariling kamag-anak. Iba sa ngayon kung saan kailangan niyang hiramin ang kakayahan ni Yao Lao para sa lahat. Fallen Heart Flame, akin ka. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Bahagyang lumakas ang kanyang emosyon. Hanggat nakuha niya ang bagay na iyon, talagang magkakaroon siya ng kwalipikasyon na mapabilang sa malalakas na tao sa kontinente. Habang inanunsyo ng hukom na tapos na ang kompetisyon, ilang mga estudyanteng nakasuot ng alchemist robe ang nag-flashdown mula sa buong viewing gallery. Pumasok sila sa arena at binuhat si Bai Shan at ang dalawang iba pa, na malubhang nasugatan, bago nagkalat at umalis sa lugar. Hihihi. Xiaoyan,
Mahusay na trabaho. Ang iyong mga pamamaraan. Ako, si Lumo, ay talagang nagtatanggal ng aking sombrero para sa iyo. Gayunpaman, maaaring nakakuha ka ng tagumpay ngayon ngunit malamang na nasaktan mo ang lahat ng 3 taong iyon. Kung mayroon kang pagkakataon sa hinaharap, pumunta at maggulo sa departamento ng Alchemist. Sa Jianan Academy na ito, kahit na ang Deputy Headmaster o ang Departamento ng Pagpapatupad ng Batas ay hindi gumawa ng anumang bagay mula sa ating Alchemist unit there. Isang binata na naguutos sa mga estudyante mula sa Alchemist Department na dalhin ang mga nasugatan ay biglang tumalikod at ibinaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Si Lumo talaga, ang natalo ni Xiaoyan kahapon. Hihihi. Kung may pagkakataon, natural na gusto ko ring pumunta sa Alchemist Department para tingnan. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Aling bahagi ng kanyang kalmadong ugali ang makikita kahit kaunti ng paniniil kanina. Ngumiti si Lumo, tumalikod at sumunod sa grupong Alchemist palabas ng competition ground. Tara na, tapos na ang kompetisyon. Ngayon, hintayin natin ang notice mula sa Inner Academy. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang paligid bago siya nagsalita ng nakangiti kay Zon-er. Oo, nakangiting tumango si Zon-er. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng dumadagandong na maingay na stadium habang pinagmamasdan ng hindi mabilang na mga titig. Ang pinakamalaking taunang kompetisyon ay unti-unting natapos nang umalis silang dalawa. Battle Through the Heavens. 427. Ang kapayapaan pagkatapos ng dakilang kompetisyon. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan sa maliit, punong kahoy na daanan sa loob ng akademya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at hindi na talaga nag-abala sa mga nag-iinit na titig mula sa kanyang paligid. Mula nang siya ay maging kampyon ng qualifying competition 2 araw na ang nakakaraan, ang mga ganitong tingin ay sinamahan ni Xiaoyan. Noong una, medyo nadismaya siya. Gayunpaman, habang lumilipas ang maraming oras, maaari lamang siyang kumilos na parang hindi niya pinapansin ang mga ito. Wala siyang choice tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga mata ay hindi nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngayon ay 2 araw na pagkatapos ng qualifying competition ay natapos. Sa loob ng 2 araw na ito, hindi lamang ganap na nakarecover si Xiaoyan mula sa mga pinsalang natamo niya sa panahon ng kompetisyon ngunit ang kanyang lakas ay ganap ding naging matatag sa antas ng 6 na bituin na Dadoshi. Ang kanyang kalagayan ay tulad na siya ay karaniwang palaging nasa peak na kondisyon. Ang Daochi ay walang tigil na umiikot sa loob ng kanyang katawan na parang tubig baha, na nagiging sanhi ng komportableng pakiramdam na lumabas mula sa buong katawan niya. Ayon sa mga patakaran ng akademya, ang nangungunang 50 mag-aaral ng kompetisyon sa kwalipikasyon ay dapat magsimulang maghanda upang makapasok sa Inner Academy sa loob ng 7 araw pagkatapos ng pagtatapos ng kompetisyon sa kwalipikasyon. Para naman kay Xiaoyan at sa iba pang nasa top 5, maaari silang pumili ng oras para makapasok sa book collection hall ng akademya sa loob ng 7 araw na ito. Nagkaroon sila ng kwalipikasyon na umasa sa kanilang swerte upang pumili ng isang bagay na pag-aari nila bilang gantimpala. Interesado rin si Xiaoyan sa mahiwagang book collection hall, na kahit si Zon-er ay palaging nasa isip niya. Gayunpaman, ang nangungunang 5 tao na maaaring makapasok, ayon sa mga patakaran, ay kailangang pumasok ng sabay. Gayunpaman, nakahiga pa rin sa klinika sina Baishan, Hu Jia, at Wu Hao. Batay sa narinig niya kay Lumo, nakakalimutan nilang 3 ang paglalakad ng walang 3 hanggang 5 araw na pahinga. Habang sinasabi ni Lumo ang mga salitang ito, ang titig na ginamit ni Lumo upang tumingin kay Xiaoyan ay medyo kakaiba at puno ng kaligayahan. Maliwanag, iniisip niya na maswerte na noong nakikipag-away siya kay Xiaoyan, ang taong ito ay hindi nabaliw at binugbog siya sa miserableng kalagayan. Bilang isang tao mula sa Alchemist Department, ang hirap na dinanas ni Baishan at ng 2 iba pa nitong nakaraang 2 araw ay isang bagay na malinaw niyang nasaksihan ng sarili niyang mga mata. Nagtataka ako kung ano ba talaga ang nasa book collection hall. Sana, makakita ako ng bagay na bagay para sa sarili ko. Ang mainit na sikat ng araw ay dumaan sa pagitan ng mga sanga ng puno, na nagniningning sa katawan ni Xiaoyan habang siya ay umuungol na may pag-asa. Matandang pinsang Xiaoyan.
Habang ang mga yabag ni Xiaoyan ay naglalakad sa isang matatag na bilis, isang medyo mahiyain na boses ang biglang tumunog mula sa kanyang harapan. Tumigil ang mga yapak ni Xiaoyan nang marinig niya ang boses. Iminulat niya ang kanyang singkit na mga mata at tumingin sa harapan, tanging isang grupo ng mga masigla at magagandang dalaga ang nakita niya. Sa grupong ito ng mga dalaga, si Xiao Mei ay nakakumpol na parang buwan na napapalibutan ng mga bituin. Sa totoo lang, sa hitsura ni Xiao Mei, siya ay maituturing na kabilang sa mga elite, kahit nasa akademyang ito. Medyo masama ang loob niya habang nakatingin kay Xiaoyan, na lumakad. Ito ay isang binata, na gumamit ng wala pang 10 araw upang itaas ang kanyang reputasyon sa tuktok sa loob ng akademyang ito, kung saan nagtipon ang hindi mabilang na bilang ng mga mahuhusay na individual. Wow! Xiao Mei, pinsan mo talaga siya. Naglalakad palayo. Sa tabi ni Xiao Mei, tinitigan ng mga dalagang iyon si Xiaoyan, na dahan-daang naglalakad. Isang pamumula ng hindi sinasadya at mabilis na lumabas sa kanilang mga mukha. Hinailan nila si Xiao Mei habang medyo nasasabik silang sumigaw. Ang reputasyon na taglay ng kasalukuyang Xiaoyan sa loob ng Jianan Academy ay higit sa lahat ay nalampasan ni Bai Shan noong nakaraan. Dati, ang kanyang pakikipaglaban sa isa laban sa tatlo ay kinagigiliwan ng hindi mabilang na bilang ng mga estudyante. Habang paulit-ulit nilang pinag-uusapan ang kaganapan sa pagitan ng isa't isa, mabilis na tumaas ang posisyon ni Xiaoyan sa maraming estudyante. Ito, bilang karagdagan sa katotohanan na ang mukha ni Xiaoyan ay kabilang din sa maselang at gwapong klase, sa kabila ng hindi pagiging sobrang gwapo, at ang kanyang mukha ay madalas na naglalaman ng isang mainit na ngiti, na nagresulta sa maraming mga dalagang kamandat sa kanya sa loob ng maikling 2 araw na ito. Ang isang lalaking may lakas ay napuno ng alindog. Habang tumataas ang reputasyon ni Xiaoyan sa loob ng akademya, naging sanhi din ito ng kanyang orihinal na reputasyon na sobrang matinik, na naipasa sa paligid dahil sa pagkuha niya ng 2 taong bakasyon, upang maging kasing kahulugan ng pagkakaroon ng napakaraming karakter. Ganito ang mga kabataan. Kung ito ay isang tao na kanilang nagustuhan at iginagalang, lahat sila ay magsisikap na huwag pansinin o ayusin ang anumang mga pagkukulang na mayroon siya sa nakaraan at gawin ang kanilang makakaya upang hayaan siyang maging pinaka-perpektong tao sa kanilang mga puso. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nagbigay ng anumang paliwanag ngunit ang masamang reputasyon sa kanyang paglaktaw ng mga klase sa loob ng 2 taon ay nauwi sa pagiging puno ng pagkatao. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa medyo hindi mapakali na si Xiao Mei. Ngumiti ito at tumanggo sa kanya bago huminto sa harapan niya. Bahagya siyang nakipag-chat sa kanya habang nakangiti. Pagkatapos noon, nilampasan niya si Xiao Mei. Bagamat ang mukha ni Xiaoyan ay mainit at may ngiti, si Xiao Mei ay nakaramdam pa rin ng hindi pamilyar mula sa loob nito. Habang naririnig niya ang inggit na boses ng mga dalaga sa paligid niya, naramdaman niyang medyo sumakit ang dulo ng ilong niya. Ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng kalungkutan. Sa orihinal, maaari silang maging napakalapit. Hindi niya kailangan ang ganitong uri ng mababaw na pagbati. Sa halip, mas gusto niyang magpakita ito ng galit sa kanya. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay makaramdam siya ng kagalakan. Kung may galit, nangangahulugan ito na karapat-dapat siyang magalit. Gayunpaman, ang kalmadong paraan na ito ni Xiaoyan ay nagdulot sa kanya ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang pagkapuot sa isang tao ay hindi galit sa kanya, ngunit ganap na huwag pansinin siya. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay lumilitaw na umabot na sa yugtong ito. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang pagkakamali sa kanyang ugali noong bata pa siya. Habang nilalampasan siya ni Xiaoyan, iginuhit ni Xiao Mei ang kanyang ilong at sinubukan ang kanyang makakaya na huwag hayaang mag-ipon ang basang hangin sa kanyang mga mata. Bagamat pinahirapan siya ng panghihinayang sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makapaghintay na may akap ang isang tao at mapaiyak, inangat niya ang kanyang magandang mukha at pilit na ngumiti sa mga binibini sa kanyang paligid, na may naiinggit pa ring mga tingin. Pagkatapos nito, inikat niya ang kanyang katawan para umalis. Tama. Pwede mo ba akong iwan? May gusto akong sabihin sa'yo. Nang malapit nang umalis ang nalulungkot na si Xiao Mei, isang nakangiting boses ang biglang umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng paninigas ng kanyang katawan. Nagmamadali siyang tumalikod,
para lamang makita ang mainit na mukha ni Xiaoyan. Matapos magulat ay nagmamadali siyang tumango. Hindi siya nagpaalam sa mga babaeng nakapaligid sa kanya habang mabilis niyang sinundan si Xiaoyan sa ilalim ng naiinggit na mga tingin ng mga dalagang iyon. Sinundan sila ng mga kakaibang tingin habang dahan-dahang inakay ni Xiaoyan si Xiaomei patungo sa isang tahimik na lawa. Tumayo siya sa harap ng lawa at natahimik saglit bago sinabi sa kanya ang lahat ng mga bagay na nangyari sa angkan ng Xiao ng detalyado. Kahit anong sabihin ng isa, si Xiaomei ay miyembro ng Xiao clan. May karapatan siyang malaman na lumipat na ang clan. Bukod dito, nakonsensya si Xiaoyan tungkol sa usapin ng paglipat ng clan. Kung ito ay hindi dahil sa kanyang salungatan sa Mystic Cloud Sect, ang angkan ay hindi kailangang madamay sa ganitong paraan. Bagamat ang angkan na ito ay hindi nag-iwan sa kanya ng magandang impresyon mula noong siya ay bata pa, ang angkan sa huli ay dugo at pawis ng kanyang ama at ng iba't ibang ninuno ng angkan ng Xiao. Ngayong nawawala ang kanyang ama, siya, si Xiaoyan, ay dapat na maging gumaganap na clan head ng Xiao clan. Malalaman ito ng isa mula sa sandaling nagpa siya ang tatlong matatanda na ibigay sa kanya ang mahiwagang piraso ng jade, na isang pamana ng pamilya na nagtataglay din ng kakayahang magimbak ng isang maliit na butil ng espiritu na kabilang sa clan head. Ito ay dahil ang piraso ng jade ay ang simbolikong katayuan ng clan head ng Xiao clan sa mga henerasyon. Lipat na ang clan. Nagulat din si Xiaomei nang marinig niya ang balita. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Pinagmasdan niya ang ekspresyon ni Xiaoyan at ang matalino niyang pagkurap ng kanyang mga mata. Hulaan niya. Dahil ito sa usapin tungkol sa Mystic Cloud Sect, tama ba? Oo, mapait na tumawa si Xiaoyan bago bahagyang natahimik. Ang kanyang tono ay biglang naging mas malamig. Pinatay ko ang isa sa kanilang mga matatanda at pagkatapos noon, ang aming mga relasyon ay naging mahigpit mula noon. Aayusin ko ang bagay na ito ng maayos sa kanila kapag bumalik ako sa Jiama Empire sa hinaharap. Sa panahong ito bago ako bumalik, dapat mong subukan na huwag bumalik sa Jiama Empire hanggat maaari. Kung ang iyong paggalaw ay nalantad, ikaw at ang angkan ay maaaring makatanggap ng mapanirang suntok. Masunuring tumango si Xiaomei. Sumulyap ang sulok ng kanyang mga mata kay Xiaoyan habang mahinang sinabi. Elder Cousin Xiaoyan, siguraduhin walang sino man sa angkan ng Xiao ang sisisi sa iyo sa bagay na ito. Natatakot ako na maging ang mga elder na iyon ay labis na maipagmamalaki na kumilos ka ng ganito. Sa maraming taon, walang gaanong mga tao na nang ahas o may kwalifikasyon na makipaglaban sa mga tao mula sa Mystic Cloud. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang tumango at sinabing, sana. Ang angkan ng Xiao ay dugo at pawis ng aking ama. Gagawin ko ang lahat para protektahan ito. Nagagawa ito ng kasalukuyang elder cousin na si Xiaoyan. Noon, biglang natigil ang mga salita ni Xiaomei. Namutla ang maganda niyang mukha at gustong hilahin ng kamay niya ang sariling bibig. Hindi naging madali ang magkaroon ng mainit na kapaligiran, ngunit kailangan niyang piliin na ilabas ang bagay na iyon. Oo. Hayaan ang mga bagay sa nakaraan. Hindi na tayo mga bata at wala ng silbi para alalahanin ang mga bagay na iyon. Tumigil ang tingin ni Xiaoyan sa kumikinang na ibabaw ng lawa. Lumingon siya at tiningnan ang nag-aalalang paraan ni Xiaomei bago sinabing. Kahit anong mangyari, palagi kang nakababatang pinsan. Kung may problema ka sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ako. Bagamat wala akong lakas para protektahan ang kapalaran ng angkan sa Jiama Empire, nakasisiguro akong hindi mabubuli ang mga miyembro ng Xiao clan sa loob ng Jianan Academy na ito. Napabuntong hininga si Xiaomei sa kanyang puso. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay nagdulot ng karagdagang ngiti sa mukha ni Xiaomei habang siya ay tumango. Sige, kailangan ko ring bumalik. Tandaan, kung may problema, hanapin mo ako kung saan tinutuluyan ni Instructor Rowling. Ngumiti si Xiaoyan at tinapik ang mga balikat ni Xiaomei. Agad siyang tumalikod bago naglakad patungo sa labas ng isang maliit na daanan. Nakatayo si Xiaomei sa parehong lugar at tinitigan ang figure, na naging malayo. Bigla siyang ngumiti. Ito ay tila isang pagkakataon upang basagin ang deadlock sa pagitan nilang dalawa, tama ba?
5 araw pagkatapos ng qualifying competition, pinuntahan ni Xiaoyan si Instructor Rowling, Zhon'er at Xiaoyu na parehong naruroon nang bumalik siya sa kakaibang tahanan ni Instructor Rowling. Sa harap din nila ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki, na nakasuot ng instructor robe ng academy. Hihihi. Tungkol saan ito? Nakangiting tanong ni Xiaoyan habang naglalakad papunta sa sala. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Zhon'er. Senior brother Xiaoyan, ito si Instructor Kulo. Ngumiti si Zhon'er at humakbang pasulong. Maayos niyang tinanggap ang jacket ni Xiaoyan at malumanay na sinabi. Si Bai Shan, Hu Jia, at Wu Hao ay gumaling na. Ayon sa mga patakaran, ngayong hapon ay papasok tayo sa book collection hall. Bahagyang huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Medyo nagulat siya. Agad naman siyang ngumiti at tumango. Nakarating na rin ito sa wakas. Siya ay lubos na inaasahan ang tinatawag na mahiwagang book collection hall. Ngayon, umaasa siyang hindi siya bibigwin nito. Battle Through the Heavens. Kabanata 428. Ang Mysterious Book Collection Hall. Ang mga istant ng libro ay pasuray-suray sa loob ng maliwanag na silid. Mayroong lahat ng mga uri ng mga sinaunang aklat na inilagay sa mga istant ng libro, na nagbibigay dito ng isang pambihirang kapaligiran ng pag-aaral. Sa sandaling ito, may 3 tao na nakatayo sa gitna ng silid na ito. Sa likod ng mesa, na nasa harapan nila, ay isang maputi ang buhok, na dahan-daang binuklat ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Ang 3 taong nakatayo sa silid ay 2 lalaki at 1 babae. Kung pagmamasdan sila ng mabuti, sila talaga ay sina Bai Shan, Wu Hao, at Hu Jia, na binugbog ni Xiaoyan hanggang sa sila ay malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, ibinaba ni na Bai Shan at Wu Hao ang kanilang mga mata. Maaaring medyo mapatla pa ang kanilang mga mukha ngunit mas maganda ang kanilang kutis kumpara sa araw ng kompetisyon. Sa kabilang banda, nakadilat ang mga mata ni Hu Jia habang nakatingin sa matanda na nagbabasa ng libro. Maya-maya pa, nilabas niya ang kanyang dila, na tila na agrabyado. Matapos magpatuloy ang tahimik na kapaligiran ng halos 10 minuto, ang Deputy Headmaster, Hu Gan, sa wakas ay inilipat ang kanyang mga mata mula sa kanyang libro. Mahina niyang sinabi, "Huwag kang umasa na tutulungan kitang ilabas ang iyong galit. Ito ay isang bagay na naidulot mo sa iyong sarili. Kung mayroon kang kakayahan, maaari kang direktang pumunta at tamaan si Xiaoyan para ilabas ang iyong galit. Gayunpaman, hindi ako mag-abala kung sino ang makakatalo kung sino. Hindi ipinagbabawal ng Jianan Academy ang mga ganitong uri ng pakikipaglaban kahit anong oras, hanggat gusto mo. Parang wala akong inaasahan na gagawin mo. Natalo ako sa ganoong paraan noong araw na iyon dahil nahuli ako. Hindi ko ginamit ang trump card ko. Kung hindi, hindi natin alam kung sino talaga ang mananalo o matatalo." Ngumuso si Hu Jia habang nagpatuloy. "Nagagalit lang ako na ang lalaking ito ay hindi talaga marunong maging malambing sa isang babae. Kahit papaano, babae rin ako. Hindi ba siya maaaring maging mas malumanay kapag umatake siya? Wala akong magaspang na balat at makapal na laman tulad nilang dalawa." Hindi napigilan ni Hogan ang pagtawa nang marinig niya ang pag-ungol ni Hu Jia. Walang magawa siyang sumagot. Sa oras na iyon, sino ang nagmamalasakit sa pagpapakita ng lamang sa isang babae? Magkapit-bisig kayong 3 para atakihin siya ng mag-isa. Kung magpipigil pa rin si Xiaoyan, hindi talaga iyon makatarungan. Siyempre, ang huling aksyon niya ay nagdulot din sa akin ng labis na pagtataka. Talagang walang awa ang batang iyon. Kayong 3 ay hindi dapat maging kaaway sa kanya dahil sa bagay na ito. Ang mga kabataan ay dapat na maging mas bukas ang isipan. Hindi nararapat na maging kaaway sa mga ganitong maliliit na bagay. Ang potensyal ni Xiaoyan sa hinaharap ay lubhang nakakatakot. Tandaan, ang isa pang kaibigan ay mas mahusay kaysa sa isa pang kaaway. Bukod dito, ang kaaway na ito ay umabot na sa yugto ng pagiging sanhi ng isang kilabot. Tinitigan ni Hogan ang 3 tao sa kanyang harapan at same time na nagsalita sa kanila. Ang mga babae naman talaga ang may sama ng loob. Naalala ko ang sipa na iyon.
Mas mabuting hindi niya ako bigyan ng pagkakataon. Pinulot ni Hujia ang kanyang mga labi at sinabi. Natawa si Hogan nang marinig niyang ganito ang paglalagay ni Hujia. Sa kanyang pangunawa sa una, natural niyang naiintindihan na sa tuwing may ganitong oras, hindi na talaga siya magdaramdam ng sama ng loob. Gayunpaman, malinaw na ang sipa ni Xiaoyan ay talagang nagdulot ng ilang sama ng loob sa puso ni Hujia. Maaaring hindi siya maging kaaway nito sa hinaharap, ngunit malamang na hindi siya magpapakita ng anumang mapagkaibigang ekspresyon sa kabilang partido. Hindi ko siya titingnan bilang isang kaaway, ngunit titingnan ko siya bilang isang kalaban na dapat kong malampasan. Mahinahong tumugon si Wu Hao. Bahagyang tumango si Hugan. Ang Wu Hao na ito ay talagang isang taong baliw sa labanan. Gayunpaman, ito rin ay dahil siya ay isang tao na kaya niyang lumakad ng higit pa sa landas ng isang malakas na tao. Hindi katakataka na ang punong guro ay lubos na umaasa sa kanya. Hihihi. Nag-sparring lang kami para makipagpalitan ng pointer. Normal na ma-injured. Bakit kami magdaramdam? Ibinigay ni Baishan ang kanyang tugon. Hindi makita ng isa ang kahit kay titing na galit sa kanyang mukha na puno ng ngiti. Gayunpaman, ang pagniting ito ni Baishan ang naging sanhi ng bahagyang pag-igting ng mga kilay ni Hogan nang hindi nag-iiwan ng bakas. Bilang Deputy Headmaster ng Jianan Academy at sa kanyang katalinuhan mula sa pamumuhay ng napakaraming taon, paanong hindi niya maririnig kung ang mga salitang ito ni Baishan ay pagkukunwari o katotohanan. Tumingin ng malalim si Hogan sa nakangiting si Baishan ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita. Malinaw niyang naunawaan na ang huli ay labis na nasiyahan sa paghahanap ng iba sa mga taong ito. Ngayong binugbog na siya ni Xiaoyan hanggang sa nabasag ang kanyang tinatamasa, tiyak na ayaw ng kanyang puso na hayaang lumipas ang mga nakaraan. Gayunpaman, umaasa siyang hindi gagawa ng kalokohan ang taong ito. Hindi inakala ni Hogan na ang binata, na nangahas na gumamit ng sarili niyang lakas para hamanin ang isang buong sekta sa loob ng Jiama Empire, ay magiging isang ordinaryong tao. Creak. Ang malinaw na tunog ng pagbukas ng pinto ng silid ay biglang tumunog ng tahimik. Isang boses ang ipinadala sa silid. Dumating na ang Deputy Headmaster, Xiaoyan at Zon-er. Papasukin mo sila. Ni Hogan ang libro sa kanyang kamay at nakangiti habang nagsasalita. Kaagad, binaling niya ang kanyang tingin kay Baishan at sa dalawa pa at sinabing. Kapag pumasok kayong lahat sa Inner Academy sa hinaharap, maaaring kailanganin ninyong lumaban at magpumiglas ng sama-sama. Kaya't, huwag gawing asim ang inyong relasyon. Kung ang mga bagong mag-aaral na papasok sa Inner Academy bawat taon ay hindi bumubuo ng mga grupo, ang kanilang mga kapalaran ay hindi masyadong maganda. Bilang karagdagan, ang lakas ay pinarangalan sa loob ng Inner Academy. Ang sinumang may mas matigas na kamao ay makakamit ang pinakamahusay na mga kondisyon sa pagsasanay. Kahit anong background mo ay mawawalan ka na ng silbi kapag nandyan ka na. Kasama dyan ang kapangyarihan ko. Tinitigan ng mata ni Hogan si Hujia nang sabihin niya ang huling pangungusap. Ang kahulugan sa loob nito ay naunawaan ng hindi sinasalita. Napaawang ang bibig ni Hujia. Bagamat siya ay non-committal sa loob ng kanyang puso, tumango pa rin siya sa ibabaw. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang boses ni Hogan, dahan-daang pumasok ang dalawang figure ng tao mula sa kinaroroonan ng pinto. Lumipat ang kanilang mga tingin sa maluwag na silid bago tuluyang huminto kay Hogan, na nasa likod ng isang mesa. Dalawang hakbang pasulong ang dalawa at yumuko. Hihihi. Dumating na kayong dalawa. Nakangiti si Hogan habang pinagmamasdan silang dalawa. Bahagyang huminto ang kanyang tingin sa mukha ni Xiaoyan. Sa loob ng 10 araw mula noong dumating si Xiaoyan sa Jianan Academy, ito ang unang pagkakataon na si Hogan ay nagpalitan ng mga tingin ng napakalapit sa nangungunang estudyanteng ito, na ang reputasyon ay umabot na sa rurok ng akademya. Banayad at banayad. Dalawang salita ang biglang lumabas sa puso ni Hogan sa unang pagkakataon na nagkatinginan sila. Bahagya pa niyang bamulong sa bibig, para lang tumawa ng mapait. Ang dalawang salitang ito, at ang pagiging ligaw na ipinakita ni Xiaoyan sa labanan ay dalawang ganap na sukdulan. Matapos maingat na titigan ni Hogan ang maitim, itim, parang tinte ng mga mag-aaral na iyon,
sa wakas ay naramdaman ng matalas at matandang mata niya ang pagkamayamutan at pagkabalisa na parang apoy na dumadaloy sa ilalim ng katahimikan. Ang ugali ay parang isang tahimik na bundok na nagtatago ng isang bulkan. Sa anumang oras at saan man, ang nakakatakot na bulkan ay maaaring sumabog sa nakakatakot na enerhiya at galit na apoy na magpapatahimik sa isa. Ang Daochi sa kanyang katawan ay tila malumanay na umiikot ngunit ito ay bahagyang naglalabas ng hindi mapakali na pakiramdam, tulad ng sa isang bulkan. Mukhang ito ay dapat na nauugnay sa Heavenly Flame na kanyang kinokontrol. Ang tingin ni Hugan ay dumaan sa katawan ni Xiaoyan at talagang naramdaman ang kalikasan ni Daochi sa loob ng katawan ng kausap. Ang kasanayang ito ay talagang karapat-dapat na maging Deputy Headmaster ng Outer Academy ng Jianan Academy. Dahil narito kayong lahat, hindi na ako magpapatuloy. Dapat alam ninyong lahat ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag. Tumayo si Hugan mula sa kanyang upuan at nakangiting sinabi. Kayo ang nangungunang 5 mag-aaral ng kompetisyon sa kwalipikasyon na ito. Ayon sa mga patakaran, mayroon kang kwalipikasyon na makapasok sa Book Collection Hall upang subukan ang iyong kapalaran. Habang nagsasalita siya, naglakad si Hugan sa isang pader sa likuran niya. Ang kanyang kamay ay random na tinapik ito ng ilang beses at isang malambot at malalim na ingay ang umalangaw-ngaw. Isang madilim na lagusan ang agad na lumitaw sa harapan nilang 5. Sundan mo ako. Kinawayan ni Hugan ang kanyang kamay sa kanilang 5 at nanguna sa pagpasok sa madilim na lagusan. Sa kanyang likuran, si Hujia, na ang mukha ay puno ng kuryosidad, ay sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Kasunod nito, pumasok sina Wu Hao at Bai Shan. Pagkatapos lamang nilang makapasok ay hinailan ni Xiaoyan si Zun at maingat na pumasok sa madilim at itim na lagusan na ito. Ang mga taon ng pagsasanay ay huwad na maingat na katangian ng kanyang. Matapos makapasok sa tunnel, natuklasan ni Xiaoyan na may malalaking kumikinang na perlas na nakapasok sa mga dingding. Lumiwanag ang mahinang kinang sa lagusan hanggang sa medyo malabo. Gayunpaman, ang kaunting liwanag na ito ay sapat na para kay Xiaoyan at sa iba pa. Tahimik ang kapaligiran sa loob ng lagusan. Puro mahinang kaluskos na mga yapak lang ang narinig. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang tingin kay Hugan, na nangunguna sa harapan nila. Medyo humigpit ang kamay na dati niyang hawak kay Zun. Bilang isang bagong dating, hindi masasabing pamilyar siya sa Jianan Academy na ito. Siya rin ay may napakababaw na kaalaman sa katangian ng napakalakas na Deputy Headmaster. Dahil tila naramdaman ang pagkabalisa ni Xiaoyan, marahang tinapik ni Zun ang kanyang kamay, ngumiti sa kanya at umiling. Bahagyang tumango si Xiaoyan at huminga ng malalim na hangin. Ang kanyang emosyon ay unti-unting bumabalik sa pagiging mahinahon, at ang kanyang mga yapak ay naging mas mabilis din. Matapos maglakad sa lagusan ng halos kalahating oras o higit pa, sa wakas ay lumitaw ang isang maliwanag na liwanag sa dulo ng lagusan. Nang makita nila ang liwanag na ito, naging mas mabilis din ang mga yabag ng iilang tao sa loob ng lagusan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na sila sa dulo ng lagusan at isang hakbang paalis dito. Ang nakakatusok na liwanag ay nakakalat mula sa abot tanaw, na naging dahilan upang palagiang pumikit si Xiaoyan at ang iba pa. Maya-maya pa ay dahan-dahan nilang binuksan ang mga ito at tiningnan ang eksenang lumabas sa harapan nila. Bahagya silang nagulat. Sa sandaling ito, ang eksenang nasa harap ni Xiaoyan at ng iba pa ay malinaw na isang uka ng lambak. Ang matarik na pader ng bundok na iyon ay umabot hanggang patayo. Sa wakas, umabot ito hanggang sa gilid ng paningin ng isa. Sa loob ng 3 ibabaw ng bangin, nagkataon na may napakaluwang na bakanteng lupain. Sa sandaling ito, nakatayo doon ang isang napakalaking, sinaunang pavilion, na napakalaki kung kaya't hindi makapagsalita ang isa. Ang kanilang mga tingin ay dahan-daang dumaan sa malaki, sinaunang pavilion at sa wakas ay huminto sa isang napakatandang paalang na signboard na nasa pavilion. Dito, ang 3 salita, na naging malabo dahil sa pagkawasak ng oras, ay bahagyang nakikita. Book Collection Hall. Ang mga sinaunang salita ay maaaring sumailalim sa pagkawasak ng panahon ngunit si Xiaoyan at ang iba pa ay nakadama pa rin ng pagkabigla sa simpleng artistikong konsepto na nasa loob ng mga salitang iyon.
Ito ay karapat-dapat na maging misteryosong book collection hall ng Outer Academy ng Jianan Academy. Itong paalang na signboard lang ang nagpahayag ng katayuan nito. Pinangunahan ni Hugan ang 5 sa kanila habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa book collection hall. Papasok na sana sila ng 20 metrong distansya mula sa hall, nang biglang huminto si Hugan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa direksyon ng book collection hall at sinabing, ang nangungunang 5 pangalan para sa qualifying competition ngayong taon ay ipinanganak na. Ayon sa mga patakaran, dinala ko sila dito. Mga matatanda, mangyaring buksan ang pinto. Ang mga salita ni Hugan ay dinala ni Dao Chi habang umuugong ang mga ito nang walang tigil sa loob ng maliit na lambak ng bundok. Hindi sila nawala ng mahabang panahon. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang mga salita ni Hugan, biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan, na matamang nakatitig sa book collection hall. Nalipat bigla ang kanyang tingin. Sa wakas, huminto sila sa 2 gray robe figure, na naka-cross-leg sa lupa. Pagpasok nila kanina, kitang-kita niya na walang tao dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw ang 2 taong ito na nakasuot ng kulay abo, na parabang sila ay nakaupo dito sa lahat ng oras na ito. Ang kakaibang eksenang ito ay nagdulot ng kaunting lamig at pagkagulat na lumitaw sa kanyang puso. Gayunpaman, bukod sa pagkagulat, ang interes niya para sa book collection hall na ito ay lalong lumaki. Para ito ay tretuhin ng game time ng Jianan Academy, malamang na ang mga bagay na inilagay dito ay hindi dapat mga ordinaryong bagay. Ang lugar na ito ay talagang karapat-dapat na maging bahagi ng Jianan Academy. Talagang mayaman ang pamana nito. Battle Through the Heavens. Kabanata 429. Ang mahiwagang tagapangalaga ng hall. Unti-unting nawala ang boses ni Hugan mula sa lambak ng bundok. Gayunpaman, wala ni Katie Ting na paggalaw mula sa 2 figure ng tao na may kulay abong damit. Para bang hindi nila siya narinig. Bagamat nakita niyang walang sagot sa kanyang mga salita, hindi na rin muling nagsalita si Hugan. Napanatili niya ang kanyang posture na nakakuyom ang kanyang mga kamay habang tahimik na naghihintay. Sa likod ni Hugan, si Xiaoyan, at ang iba pa ay nagkaharap pagkatapos makita ang eksenang ito. Maging si Hujia, na may karakter na walang batas, ay matalino ring itinikom ang kanyang bibig. Hindi pa siya nakapunta rito dati, ngunit alam niya na sa katayuan ni Hugan sa Outer Academy ng Jianan Academy, halos walang sino man ang makakapantay sa kanya. Gayunpaman, ganito na siya ngayon kagalang-galang sa harap ng 2 figure ng tao na ito na may kulay abong damit. Mula dito, makikita ng isa kung gaano nakakatakot itong 2 gray Roman figure na nagbabantay sa book collection hall. Maaaring siya ay walang batas, ngunit hindi siya tanga. Alam niya kung sino ang maaari niyang pukawin at kung sino ang hindi niya magagawa. Sa katahimikan, ang daliri sa ilalim ng manggas ni Xiaoyan ay biglang marahang hinaplos ang madilim, itim, sinaunang singsing. Ang kanyang nakalaylay na mga kilay ay hindi maiwasan, ngunit magkadikit. Ito ay dahil natuklasan niya na simula nang lumitaw ang 2 mahiwagang taong nakasuot ng kulay abo kanina, ang hibla na kumakatawan sa koneksyon ni Yao Lao at ng kanyang sarili ay talagang ganap na nawala. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay kauna-unahan mula noong nakipag-ugnayan siya kay Yao Lao. Ang ganitong uri ng koneksyon ay sa pagitan ng magkabilang partido. Gayunpaman, hindi nagkusa si Xiaoyan na putulin ang koneksyon. Sa kasong iyon, malinaw na si Yao Lao ang nagkusa na putulin ito. Si Yao Lao ay hindi kailanman nakagawa ng ganoong bagay sa nakaraan. Ngayon, gayunpaman, kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang 2 taong nakasuot ng kulay abo sa pavilion habang tahimik siyang huminga sa loob ng kanyang puso. Sa pamamagitan ng kakayahang maging sanhi ng sapat na takot kay Yao Lao upang putulin ang lahat ng koneksyon, ang 2 taong ito ay talagang nakakatakot. Ito ay karapat-dapat na maging Jianan Academy, isang lugar kung saan nagtatago ang mga tigre at dragon. Ang tahimik na kapaligiran sa lambak ng bundok ay nagpatuloy ng halos 10 minuto bago gumalaw ng bahagya ang mga damit ng 2 tao na may kulay abo na mga figure na nakaupong nakakross ang paa sa pangunahing pasukan ng bulwagan. Kaagad, 2 pares ng kalmado, matanda, malanding mga mata,
katulad ng sa matandang monghe, ay bahagyang itinaas. Sila ay walang pakialam na nagwalas sa hugan at sa iba pa ng paisa-isa bago sa wakas at biglang huminto sa katawan ni Xiaoyan. Bahagyang nanginag ang kanilang mga kulay abo na damit at may mahinang namamaos na bulalas na tahimik na ibinuga. Heavenly Flame. Ang malambot na tunog ay dahan-dahang umalangaw sa tahimik na lambak ng bundok, at malinaw din na pumasok sa mga tainga ni Xiaoyan at ng iba pa. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng batang kaibigan na ito? Nanatili kay Xiaoyan ang tingin ng isa sa mga lalaking nakasuot ng kulay abo. Mayroong isang pabago-bago na naipon sa paglabas ng oras mula sa loob ng kanyang namamaos na boses. Nang marinig na ang taong nakasuot ng kulay abo ay talagang pinaalis si Hogan at tinanong si Xiaoyan sa halip, lahat ng tao sa lambak ay nagulat. Kaagad, lumingon sila at ibinato ang mga kakaibang tingin kay Xiaoyan. Mula sa magalang na ugali na ginamit ni Hogan sa pagtrato sa dalawang lalaking nakasuot ng kulay abo, malinaw na ang dalawang taong ito ay may pambihirang posisyon sa loob ng akademya. Gayunpaman, nagawa ni Xiaoyan na magkaroon ng kaunting interes sa kanya ang dalawa. Ang ganitong uri ng pagtrato ay naging sanhi ng tahimik na pagkainggit ni Hu Jia at ng iba pa. Nagulat din si Xiaoyan sa tanong ng taong nakasuot ng kulay abo. Siya kaagad at nagmamadaling pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang nagsasalita ng may paggalang. Ang maliit na ito, si Xiaoyan, ay bumabati sa parehong elder. Ang apoy ay may posibilidad na Maybird ang kulay. Ang apoy ay parang lotus at bulkan. Kung hindi nagkakamali ang matandang ako, ang Heavenly Flame na kinokontrol ng batang kaibigan ay dapat ang Green Lotus Core Flame na nasa ika-19 na ranggo sa Heavenly Flame Rankang. Ang matandang boses ay umalangaw sa tabi ng tainga ni Xiaoyan, na naging dahilan upang biglang sumikip ang kanyang mahinahong puso. May dagdag na takot sa mga mata na dati niyang tinitignan ang dalawang taong nakasuot ng kulay abo. Ang misteryosong taong may kulay abo na damit na ito ang unang taong nakakita sa mga eksaktong detalye ng kanyang apoy bago pa man niya maipakita ang Green Lotus Core Flame. Nakakatakot talaga ang taong ito. Bahagyang gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan habang bahagyang tumango. Napatingin ang kanyang tingin kay Zhon'er at sa iba pang nasa paligid niya bago niya napagtanto na para bang hindi nila narinig ang mga salita na sinabi ng taong nakasuot ng kulay abo kanina. Hindi niya maiwasang matigilan. Ang kanyang puso ay dumating sa isang agaran at bigla ang pagkaunawa. Ito ay malamang na isang panlilinlang ng dalawang mahiwagang taong nakasuot ng kulay abo. Ang kakayahang kontrolin ang isang Heavenly Flame sa ganoong edad, tunay na likas na matalino. Ang taong nakasuot ng kulay abo sa kaliwang bahagi ay malumanay na bumantong hininga. May kung anong paghanga sa kanyang boses. Kaagad, inilipat niya ang kanyang tingin kay Hogan at sinabi sa paus na boses. Ang nangungunang limang sa pagkakataong ito ay mas mahusay kaysa sa naunang 5. Nakahinga ng maluwag si Hogan nang marinig niya ang mga salitang ito. Ngumiti siya habang sinabi. Dahil iyon ang kaso, maaari ko bang hilingin sa parehong elder na buksan ang Space Lock? Space Lock. Ang banyagang pangalan ay naging dahilan upang maging blanko si Xiaoyan at ang iba pa. Senior Brother Xiaoyan, tingnan mo ang lugar sa harap ni Deputy Headmaster Hogan. Ang malambot na boses ni Zhon'er ay biglang nalipat sa tainga ni Xiaoyan. Inangat ng huli ang kanyang ulo at tumingin. Noong una, may pagdududa pa rin sa mukha niya. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang pagdududa at napalitan ng seryosong ekspresyon. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa lugar na halos kalahating metro sa harap ni Hogan. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na kung pagmamasdan niyang mabuti ang espasyo doon, talagang makakatuklas ang isang tao ng napakababaw na tiklop. Ang mga fold na ito ay nakatago sa hangin at napakahirap matuklasan. Sinundan ng tingin ni Xiaoyan ang paggalaw ng lumilitaw at nawawalang mga fold bago niya biglang napagtanto na ang mga fold ng space na ito ay halos naging parang pader, pinoprotektahan ang buong Book Collection Hall sa likod nito. Ito ay isang space lock. Isang napakalakas na buhol ng salamin na tanging isang malakas na Daozun lamang ang may kakayahang maglagay. Ang space lock na ito ay naiwan ng isang hinalinhan ng akademya ilang daang taon na ang nakararaan.
Kung wala tayong dalawang elder sa loob upang gumamit ng espesyal na paraan para buksan ito, kahit isang malakas na Daozang ay hindi makakalusot. Si Hugan, na nasa harapan, ay tila malinaw na naunawaan ang kawalan na naramdaman ni Xiaoyan at ng iba pa habang siya ay ngumiti at nagpaliwanag. Si Xiaoyan at ang iba pa ay tumanggo sa kanilang mga ulo sa biglaang pagkaunawa. Gayunpaman, bahagyang nabigla ang kanilang mga puso. Isang mirror knot na kahit isang malakas na Daozang ay walang magawang basagin. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang 2 taong nakasuot ng kulay abo na tao sa labas ng pavilion ay dahan-daang iniabot ang kanilang pares ng mga natuyot na kamay mula sa loob ng kanilang manggas. Kaagad, sinimulan nilang gamitin ang kanilang mga daliri at mga palad upang dahan-daang bumuo ng ilang mga selyo ng kamay. Habang ang mga seal ay nabuo sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na mayroong 2 napakalakas, walang hugis na ripples na ibinubugaw mula sa kanilang mga palad, tulad ng mga alon. Ang walang hugis na mga ripple ay unti-unting nawala at sa wakas ay napunta sa mga fold sa kalawakan. Nang magkadikit ang dalawa, ang espasyo sa harap ni Xiaoyan at ng iba pa ay agad na naging parang salamin na tila nabuo sa pamamagitan ng tubig habang paulit-ulit na lumilitaw ang mga bilog ng ripples. Ilang sandali pa, tumigil ang mga alon at may parang pinto na dahan-daang binubuksan ng isang walang anyo at malaking kamay. Tara na. Ikinaway ni Hugan ang kanyang kamay nang makita niya ang pintuan sa espasyong ito. Pagkatapos nito, nanguna siya at pumasok. Sa likuran niya, si Xiaoyan at ang iba pa ay nag-alinlangan sandali bago sila maingat na pumasok sa walang hugis na doorframe na ito. Pagkatapos ng isang hakbang sa walang hugis na pinto, napagtanto ni Xiaoyan na ang tanawin sa harap niya ay naging mas maliwanag. Medyo lumino na rin ang mga mata na kanina ay nakatingin sa pavilion. Talagang nakapasok sila sa locked space na ito. Hihihi. Nahirapan kaming dalawa ni Elder. Ngumiti si Hugan at sinabi sa 2 tao na nakakross ang paa sa labas ng bulwagan. Ito ay ngunit ang aming tungkulin. Ang 2 misteryosong figure ng tao na nakabalot sa kulay abong damit ay hindi man lang nagalaw ang kanilang katawan habang dahan-dahang tumunog ang isang namamaos na mahinang boses. Maaari na kayong lahat na makapasok sa Book Collection Hall ngayon. Tandaan, kahit anong gusto mong makuha, hindi mo mapipilit at pilitin itong makuha. Iyon ay dahil mayroong isang layer ng enerhiya na idinagdag sa lahat ng bagay dito. Kung ang iyong kamay ay maaaring dumaan sa layer ng enerhiya ng walang anumang pagtutol, maaari mong alisin ang bagay sa loob. Siyempre, kahit gaano karami ang maaari mong kunin, isa lang ang maaari mong ilabas sa Book Collection Hall. Huwag maging gaaman. Kung hindi, wala kang mapapala sa dulo, tulad ng kung sinubukan mong magigib ng tubig gamit ang bamboo basket. Kung hindi ka makapasa sa layer ng enerhiya, dapat kang sumuko. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas, hindi mo masisira ang mga ito. Napakaraming tao sa mga pumapasok sa Book Collection Hall taon-taon na nagbabalik na walang dala. Kaya't ipaubaya ang lahat sa tadhana. Huwag mong piliting kunin ang mga bagay na hindi mo kaya. Itinuro ni Hugan ang Book Collection Hall gamit ang kanyang daliri habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon kay Xiaoyan at sa iba pa. Tumanggo si Xiaoyan at ang iba pa nang marinig nila ito. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago sila tuluyang nagtaas ng kanilang mga paa at naglakad patungo sa Book Collection Hall. Tanging kaluskos lamang ng mga yabag ang naririnig sa tahimik na lambak ng bundok. Naglakad sina Xiaoyan at Zhon'er sa likod ng grupo. Dumaan ang iilan sa kanila sa damuhan sa harap ng pavilion. Sa wakas ay natapakan nila ang berdeng mga hagdan ng bato, na sinalanta ng panahon hanggang sa mapuno sila ng mga lubak. May berdeng layer na nakatikip sa hagdan ng bato. Kapag naapakan ito, mararamdaman na medyo madulas sila. Gayunpaman, maswerte na hindi ito naging hadlang kay Xiaoyan at sa iba pa. Sinundan nila ang berdeng rock stairs at naglakad saglit bago nakarating sa harap ng Book Collection Hall. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo upang matano ang sinaunang paalang na karatula, isang malungkot na pakiramdam ang kumalat mula rito, na bumabalot sa puso ng lahat at hindi naglaho ng mahabang panahon. Ubo. Isang namamaos na ubo ang biglang tumunog, na nagpagising sa kanilang 5 mula sa kanilang kawalan ng pag-iisip.
Blanka silang lima bago nagmadali at agad na iniwas ang paningin sa paalang na signboard. Anong kakaibang paalang na signboard? Talagang may malademonyong lakas ito para akitin ang isip ng mga tao. Bakit ba bawat bahagi ng Book Collection Hall ay puno ng mahiwagang aura na ito? Napayuko si Xiaoyan at bumantong hininga habang bumubulong sa kanyang puso. Pumasok ka. 1 oras lang magbubukas ang pinto. Pagkatapos ng 1 oras, kailangan mong lumabas kahit may nakuha ka man o wala. Ang manggas ng isang taong nakasuot ng kulay abo sa kaliwa nilang lima ay hinihipan ng simoy ng hangin hanggang sa sila ay lumipad. Agad na naglabas ng langit-ngit ang main door na mahigpit na nakasarado ng dahan-dahan itong bumukas, na nagpapakita ng isang madilim na lagusan sa likod. Nang bumukas ang pangunahing pinto, isang sinaunang, madilim na aura ang bumungad sa kanila. Naging sanhi ito kay Xiaoyan at ng iba pa na magmadaling higpitan ang pagtatanggol sa kanilang isipan, na hindi nang ahas na mag-isip ng kahit na katiting na bagay. Huminga ng malalim na hangin si Hujia, na nangunguna sa kanila at nagkusa na pumasok sa Book Collection Hall. Sa likuran niya, nag-alinlangan sandali sina Baishan at Wu Hao bago sumunod na mabuti. Tara na, Senior Brother Xiaoyan. Hinayla ni Zun ang kamay ni Xiaoyan at nakangiting nagsalita habang nakatingin kay Hujia at sa dalawang iba pa, na nawala sa itim na lagusan. Oo, mag-ingat ka, tumanggaw si Xiaoyan. Nilampasan ng gilid ng kanyang mga mata ang dalawang misteryosong gray robe na figurine ng tao sa tabi niya. Agad niyang hinayla si Zun at pumasok sa Book Collection Hall. Sa wakas, tahimik silang naglaho na tiniis ng kanilang malambot na mga yapak. Nang makapasok silang lima sa Book Collection Hall, ang main door, na bukas, ay nagsimulang langit-ngit habang dahan-daang isinara. Sa wakas sila ay mahigpit na sarado. Habang muli niyang pinagmamasdan ang mahigpit na saradong pangunahing pinto, malumanay na bumantong hininga si Hugan at nakangiting sinabi. Sana mahanap ng mga batang ito ang mga bagay na gusto nila. Napakabihirang pagkakataon na makapasok sa Book Collection Hall ng Jianan Academy. Hindi nila dapat sayangin ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 430. Pag-aaway at pag-aagawan. Nang marinig niya ang tunog ng main door sa likod niya na mahigpit na nakasara, tumigil sandali ang mga yabag ni Xiaoyan. Kaagad, muli niyang hinayla si Zun habang naglalakad sila pasulong. Pagkalipas ng 5 minuto, isang mapatla, dilaw na ilaw ang nalipat mula sa isang lugar na hindi masyadong malayo sa harapan nila. Ang kanilang mga yapak ay naging hindi sinasadyang mas mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumaan sila sa madilim at itim na lagusan, at isang makinang na liwanag ang bumaril sa kanila, dahilan para mapalingon sila. Ang lugar, na lumitaw sa harap ni Xiaoyan at Zun ay isang napakaluwang, malaking silid. Sa mga dingding sa paligid ng silid, mayroong halos 10 mga hadlang sa enerhiya. Sa sandaling ito, ang mga hadlang na ito ng enerhiya ay dahan-daang bumibitaw at humihila pabalik ng isang liwanag na nagniningning sa buong silid hanggang sa ito ay parang araw. Si Hujia at ang dalawang iba pa ay nakarating na sa silid. Nang marinig nila ang yabag ng paa, lumingon silang tatlo para sumulyak. Si Hujia ay humakbang pasulong nang makita silang dalawa at nakangiting sinabi. Zun maaari tayong magsiksikan pagkatapos nating makapasok sa Inner Academy sa hinaharap. Bagamat hindi pa ako nakapasok sa Inner Academy, narinig ko mula sa aking lolo na kung gusto ng isang tao na makakuha ng pinakamahusay na mga kondisyon sa pagsasanay, dapat tingnan kung kaninong kamao ang mas mahirap. Kaya kung tayo, ang mga bagong estudyanteng ito nakakapasok pa lang, ay tiyak na hindi tayo mapipigilan, at hindi tayo mapipigilan, at tiyak na hindi tayo mapipigilan, at hindi tayo mapapahamak. Ang tingin ni Hujia ay damapo lamang kay Xiaoyan bago ito tumalon sa kanya. Maliwanag, nagdamdam pa rin siya sa loob ng kanyang puso sa walang awa na pag-atake na ginawa sa kanya ni Xiaoyan ilang araw bago. Hihihi. Tama. Kung hindi nagkakaisa ang mga bagong estudyanteng kakapasok lang, napakadali nilang mabuli. Si Baishan, na tumabi sa kanya, ay natatawang nagsabi. Gayunpaman,
Mayroon akong isang kapatid mula sa aking angkan na nanatili na sa Inner Academy sa loob ng 2 taon. Kapag dumating ang oras na iyon para makapasok tayo, hanggat kasama ko si Junior Zonner at kayong lahat, tiyak na maiiwasan natin ang pinakamahirap na panahon ng paglipat para sa mga bagong taong kasama niya na nagbabantay sa atin. Hihihi. Pinahahalagahan namin ang mabuting hangarin ni Senior Baishan. Sapat na para sa amin na umasa sa aming sarili tungkol sa mga bagay na ito. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Agad na nilaibat ng tingin niya ang buong paligid at bumungad sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Lumilitaw na ang malaking silid na ito ay ang dulo na ng Book Collection Hall. Bakit parang wala siyang makita? Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Baishan nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Isang madilim na lamig ang hindi sinasadyang bumungad sa kanyang mukha na puno ng ngiti bago ito agad na nawala. Makapal niyang sinabi sa kanyang puso. Kung ayaw mong gawin ang mga bagay sa madaling paraan, sige. Pagkatapos ay hahayaan kitang kumilos na parang matigas ka. Sana maging ganito ka pa rin kay tigas pagkatapos mong pumasok sa Inner Academy. Sa oras na iyon, gusto kitang alagaan hanggang sa gumapang ka palabas ng Inner Academy. Huwag ka nang maghanap. Mukhang wala ng ibang lugar. Ang naroon lang ay ang mga kakaibang energy barrier. Huwag mong sabihin sa akin na gusto nilang pumasok tayo. Napaawang ang bibig ni Hujia habang sinasabi niya nang makita ang tingin ni Xiaoyan na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Hindi napigilan ni Xiaoyan na bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay nang marinig niya ito. Ano ang kanilang intensyon? Nang si Xiaoyan at ang ilang iba pa ay naliligaw sa napakalaking silid, biglang may bahagyang tunog ng rumaragas ang hangin na umalangaw-ngaw sa silid. Bagamat ang boses na iyon ay sobrang banayad, walang alinlangan na kasing linaw ito ng isang mahinang kulog kay Xiaoyan at sa iba pa. Kaagad, ang mga tingin ng iilan sa kanila ay nagmamadaling sumunod sa ingay at gumalaw. Sa wakas, huminto sila sa isang energy barrier na nasa kaliwang bahagi nila. Ang lugar na iyon. Tila may isang bagay na malapit nang lumitaw. Tiningnan ni Zonner ang energy barrier doon habang hindi siguradong sinabi niya. Lumitaw. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Wala siyang oras para sumagot nang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bago siya kumilos, nakita niya ang isang kumpol ng lilang liwanag na biglang bumaril ng paputok mula sa loob ng energy barrier. Agad itong naging isang sinag ng liwanag na bumaril sa kanilang 5. Mag-ingat ka. Nang makita nila ang lilang liwanag na tumama, si Baishan at ang iba pa, na hindi alam ang mga detalye, ay nagmamadaling umiwas. Sumandal ang katawan ni Xiaoyan sa isang tabi at iniwasan ito. Habang umaatras siya, hindi nakalimutan ng kanyang bibig na sigawan si Zonner, na nakatayo sa kanyang orihinal na lugar, nang hindi man lang gumagalaw. Katatapos lang ng sigaw ni Xiaoyan nang biglang tumaas ang bilis ng purple na ilaw at mabangis na binaril si Zonner. Tinitigan ng huli ang lilang liwanag at iniabot ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Xiaoyan, na agad namang nagbago ng kulay. Direkta niyang nahawakan ang lilang liwanag. Shi. Hinawakan ng kanyang magandang kamay ang lilang liwanag gamit ang kanyang palad sa harap ng mga titig ng lahat ng tao sa silid. Pagkatapos nito, dahan-daang nawala ang lilang liwanag, at isang lilang scroll, na nababalot ng isang layer ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay. Zuan Class High Level Chi Method. Purple Lightning Burst. Habang hawak ni Zonner ang kulay ube na scroll, siya ay sumubok ng kaunti at talagang dumaan sa layer ng enerhiya nang walang anumang hadlang. Tinitigan niya ang mga salitang nakasulat sa ibabaw ng balumbon at hindi niya maiwasang basahin ito ng mahina. Chi Method. Nakaitim si Xiaoyan at ang iba pa nang marinig nila ang boses ni Zonner. Kaagad, bigla silang nagkaintindihan. Ang mga bagay ay talagang automatikong iluluwa mula sa hadlang ng enerhiya na iyon. Sa sandaling naunawaan ni Xiaoyan at ng iba pa, muling tumunog ang isang napakalaking kumpol ng rumaragas ang ingay ng hangin. Mabilis na kasunod nito, sunod-sunod na kumpol ng enerhiya, na may iba't ibang hugis at kulay, ay iniluwa mula sa harang ng enerhiya mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, nag-shuttle ng walang tigil sa napakalaking silid, na may dalang humuhuni na humahanggos na tunog ng hangin.
Nang makita ang mga kumpol ng enerhiya na iyon, na nagdadala ng iba't ibang momentum, isang saya ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang mga paa ay tumalsik mula sa lupa at ang kanyang katawan ay sumugod sa ere na parang bola ng kanyan. Dali-dali niyang hinawakan sa kamay at nang mapahiga siya sa lupa ay may kumpol na ng maputlang berdeng liwanag sa kanyang palad. Nang dumaan ang kanyang tingin sa berdeng ilaw, natuklasan ni Xiaoyan na sa loob ng kumpol ng liwanag, mayroon talagang isang sangkap na panggamot, na ang buong katawan ay parang esmeralda. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa emerald medicinal ingredient at sa wakas ay tumigil sa malajade na prutas sa tuktok na bahagi ng panggamot na sangkap na ito. Nanginig ang puso ni Xiaoyan. Sky Jade Fruit. Ayon sa alam ni Xiaoyan tungkol sa Sky Jade Fruit, ang bagay na ito ay maaaring direktang ubusin at magagawang hayaan ang lakas ng Dao Qi ng isang tao na tumaas ng halos isang bituin. Kung ito ay ginamit upang pinuhin ang medicinal pill, ito ay tiyak na isang mahiwagang tableta na maaaring direktang magpapataas ng lakas ng isang malakas na dawang sakaling magtagumpay ang isang tao. Ang bagay na ito ay kabilang sa kategorya ng isang mataas na presyo sa labas at napakahirap hanapin. Ito ay talagang hindi inaasahan na magkakaroon talaga ng isa dito na iluluwa sa loob ng book collection hall. Ito ay talagang naging sanhi ng hindi makapagsalita si Xiaoyan. Sa kasamaang palad, kahit na ito ay bihira, hindi ito ang bagay na kailangan ko ngayon. Medyo ayaw ni Xiaoyan habang siya ay bumantong hininga habang hawak ang Sky Jade Fruit na ito sa kanyang kamay. Niluwagan niya ang kanyang palad at ang una ay muling naging isang berdeng glow na pumutok pataas bago tuluyang sumingit sa maliwanag na energy barrier na tumagos sa lugar at tahimik na naglaho. Zon agawin mo sila. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas kay Zon. Gumalaw ang kanyang katawan ayon sa kanyang intensyon at nagmamadaling dumukot sa isang kumpol ng liwanag. Habang tumutunog ang malakas na sigaw ni Xiaoyan, si Bai Shan at ang iba pa ay tila nagsimula na ring tumugon. Kaagad, ang iilang figure nila ay nagsimulang gumalaw, nagiging maraming anino na mabilis na kumikislap sa loob ng silid at paulit-ulit na sinunggaban ang mga kumpol ng liwanag na pinalabas mula sa energy barrier. Sa isang iglap, ang buong silid ay napuno ng mga sipol. Si Xiaoyan at ang ilang iba pa ay nagmamadaling pumunta. Kapag nalaman nilang hindi nababagay sa kanilang sarili ang bagay na nahuli nila, aabandonahin na nila ito at patuloy na i-maximize ang paggamit ng oras para mangagaw ng kayamanan na nababagay sa kanila. Hahaha. D-Class Dao Technique. Isang masayang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng silid na puno ng mga ingay na sumisipol. Si Xiaoyan at ang iba pa ay nagmamadaling lumingon sa paligid at nagkataong nakita na ang isang kumpol ng kulay pilak na liwanag ay nasalo at itinaas sa langit ng kamay ni Bai Shan. Mula sa ningning na malabong nakikita, mahinang nakita ni Xiaoyan at ng iba pa na ang bagay sa loob ay parang isang scroll. Mahigpit na hinawakan ni Bai Shan ang kulay pilak na kumpol ng liwanag. Hindi niya napigilan ang mapangiti ng buong galit kay Xiaoyan habang ang kanyang kamay ay mabilis na ipinasok ang sarili sa silver glow. Gayunpaman, nang ang kanyang kamay ay nakipag-ugnayan pa lamang sa loob ng kulay pilak na kumpol ng liwanag, isang napakalaking puwersang nakakasuklam ang biglang lumitaw at biglang inalis ang kanyang kamay. Kaagad, ang liwanag ay naging napakaliwanag at pilit na kumawala sa kamay ni Bai Shan. Ito ay naging isang sinag ng liwanag na bumaril sa isang energy barrier. Nagulat si Bai Shan habang pinagmamasdan niya ang kulay pilak na kumpol ng liwanag, na bumaril pabalik sa energy barrier at nawala. Ang kanyang ekspresyon kaagad at biglang naging malungkot. Sa isang galit na dagandong, ang kanyang katawan ay nagbagong anyo sa isang puting anino at malakas na bumagsak laban sa hadlang ng enerhiya. Bang! Malakas na nabangga si Bai Shan sa energy barrier. Hindi man lang gumalaw ng kaunti ang energy barrier ngunit ang dating ay pumutok pabalik ng paputok. Isang bibig ng dugo ang ibinuga. Sa wakas, nontog siya sa dingding sa kabilang panig. Si Xiaoyan at ang iba ay natigilan habang pinagmamasdan ang Bai Shan, na kanina pa ay tumatawa ng tuwang-tuwa, hanggang sa lumuwa siya ng dugo at pinilit na umatras. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at ang sulok ng kanilang mga bibig ay hindi maiwasang bahagyang kumaibot.
Isang tipikal na kaso ng isang trahedya na nabuo mula sa matinding kagalakan. Nakalimutan ba ng taong ito na sinabi ng Deputy Headmaster Hogan na sundin ang tadhana bago sila pumasok ng mas maaga? Ubo. Nagpakawala ng tuyong ubo si Xiaoyan at pansamantalang itinigil ang kanyang mga aksyon. Nakangiti niyang sinabi kay Baishan. Senior Baishan, okay ka lang ba? Umakyat si Baishan sa kanyang mga paa na may berdeng mukha. Hindi niya pinansin si Xiaoyan. Sa halip, itinaas niya muli ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa hindi mabilang na bilang ng mga kumpol ng liwanag na sumisipol sa espasyo sa itaas ng silid. Ilang sandali pa, itinulak niya ang kanyang mga paa sa lupa at muling bumaril ang kanyang katawan. Nagkibit balikat si Xiaoyan. Umatras siya ng 2 hakbang at inilagay ang sarili sa tabi ni Zhon'er habang bumubulong. Bagaman ang mga bagay na iyon ay nakahiwalay sa pamamagitan ng isang layer ng enerhiya, kung maingat na pagmamasid, ang isang tao ay makakakita pa rin ng ilang mga pahiwatig. Tandaan, partikular na hanapin ang kumpol ng enerhiya na iyon na may mas malaking pag-usad ng enerhiya at kunin ang mga ito. Oo, sige. Bahagyang tumango si Zhon'er nang marinig niya ang paalala ni Xiaoyan. Hindi niya itinuloy ang walang kwentang pang-aagaw. Sa halip, tahimik siyang nakatayo sa kinatatayuan habang ang kanyang tingin ay mahigpit na nakatuon sa energy barrier, na walang humpay na naglalabas ng mga kumpol ng liwanag. Sa tabi niya, ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Sa ganitong uri ng lugar, ang lakas ng espiritual na pagdama na ipinagkaloob sa kanya ay ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Napagmasdan niya ang lakas ng kumpol ng enerhiya na hindi pa lumalabas sa harap ng ibang tao. Ang spiritual perception ni Xiaoyan ay tumagos sa buong silid. Hindi gumagalaw ang katawan niya kahit kaunti. Kahit paminsan-minsan ay lumilipad sa kanyang harapan ang ilang kumpol ng enerhiya, hindi siya nagpakita ng kahit kaunting reaksyon. Ang mga bagay na ito ay hindi sulit para sa kanya upang ilipat ang kanyang kamay upang hawakan ito. Nanatili ang katahimikan ng halos 10 minuto. Nakakuha na si Zhon'er ng 5 hanggang 6 na kumpol ng enerhiya sa panahong ito ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa antas na gusto niya. Sa makatuwid, lahat sila ay itinapon pabalik. Sa isang iglap, ang puso ni Xiaoyan, na ang katawan ay napanatili ang hindi gumagalaw na estado, ay biglang nanikip. Biglang bumukas ang mga mata niya. Nang walang anumang paunang babala, ang kanyang mga paa ay dumaikit sa lupa at ang kanyang katawan ay pumutok ng paputok patungo sa isang energy barrier na nasa kaliwa. Nang gumalaw ang katawan ni Xiaoyan, isang maapoy na pulang kinang ang nagpalabas ng shoo na tunog habang ito ay pumutok ng paputok mula sa energy barrier. Sa sandaling lumitaw ang nagniningas na pulang glow, medyo tumaas din ng kaunti ang temperatura ng buong malaking silid. Sa makatuwid, ang mga tingin ni Baishan at ng iba pa ay nagmamadali ring ibinato. Nang makita nila ang momentum na dala nitong nagniningas na pulang glow, saglit silang nagulat bago sila agad na pumutok ng paputok bilang conditional reflex. Gayunpaman, kasi simula pa lang nilang gumalaw, si Xiaoyan, na natuklasan ang kumpol ng nagniningas na pulang glow sa harap nila, ay naging isang itim na anino bago biglang lumitaw. Hinawakan niya ang kanyang palad, tiniis ang init na ipinadala mula dito, at hinayla ang nagniningas na pulang glow sa kanyang kamay. Agad na bumaril ang kanyang katawan at si Zhon'er ay lumapit din sa napakatalino na paraan, na hamarang kay Baishan at sa dalawa pa. Hehehihihi. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa sa direksyon ni Baishan at ng dalawa pa. Hinawakan niya ang nagniningas na pulang glow habang papunta siya sa gilid ni Zhon'er. Nang tanggayan ng kanyang tingin ang loob ng ningning ay agad siyang natigilan. Unti-unting gamulong ang kanyang lalamunan. Hindi masama, ito ay talagang isang bagay na mabuti.